Grabe, ang sakit mo na. Okay. Hello mga mamshi sa Japan, good morning! Gumagawa nga pala ako ng dinner namin. At dahil nga nagkikrave ako sa chicken choy ng Jollibee, gumawa na lang ako. Kesa naman maglaway ako sa mga nakikita ko sa Facebook na kumakain ng Jollibee. Agoy, may third na ba? Char! Ganito talaga dito sa ibang bansa. Lalo na kapag wala yung kinikrave mo, gagawa at gagawa ka ng paraan. At eto nga si ate, nakita niya ako kung ano yung ginagawa ko. Gusto daw niya akong tulungan. At eto nga si Bunso, nakita niya tong mac and cheese, dinilaan lang, tingnan nyo. Yun nga pala yung merienda ni ate na hindi naubos. At eto nga pala yung first batch na niluluto ko. Lalaway na nga ako nito. Talaga naman si Bunso, talagang kumuha pa talaga ng upuan para tungtungan niya. Para lang makita niya yung ginagawa ni ate. At gusto rin daw niyang tumulong. Kaya naman sabi ko kay ate magtira siya ng 1 or 2 chicken para masubukan din ni Bunso. At syempre pinaghugas ko muna siya ng kamay bago siya makimali-mali. Habang tinitingnan ko nga yung video nila, naisip ko sana ganyan sila paglaki. At eto nga, nung natapos na nga sila ate at Bunso, pinapakita ni ate yung kamay niya na naghugas na daw siya. Nagising na nga pala si daddy at hindi ko ine-expect kaya pala umakyat ng upuan si Bunso dahil may pa-showtime. Ang cute talaga kapag bata ang sumasayaw, no? Pero kapag matanda na, masasabing mo na lang, ano yun? Ano ko? Sakit! Grabe, ang sakit mo na. Hindi ko ang sakit. Sugat. Ouch. Sakit. Tapos may naghihawat pa ako. At ayun nga, habang nagluluto nga ako, para akong pinitik ng mantika. Sobra talagang sakit. Parang may galit. At dahil nagki-crave nga ako, shoganay na lang o wala tayong magagawa. At eto nga yung last batch na niluluto ko. At syempre, hindi pa natatapos yung lulutuin ko. Kung meron chicken joy, syempre meron ding gravy. At dun sa pinaglutuan ko ng manok, tinanggal ko lang yung oil. Pagkatapos naglagay na ako ng butter. Naglagay lang ako ng 2 chicken cube. Di bale, Japanese chicken cube nga pala to ha. Dito kasi sa Japan, walang gaanong lasa yung cube nila. At naglagay lang ako ng 1 tablespoon ng flour. At pagkatapos, minekos-mekos ko lang to. At saka ako naglagay ng water. Tansyahan lang to ha. At sinunod ko na tong black pepper. At naglagay rin ako ng konting toyo. Option lang to kasi parang nakukulangan pa ako sa lasa. How about kay Jim? You see? Good. Thank you, mommy. I see? You like it? How about the gravy? You want to try it, gravy? At syempre, hindi rin ako magpapahuli. Nadamay lang sila sa craving ko. At buti na lang, nasarapan sila ate, Bunso at si daddy. At eto nga, sobrang nasatisfy talaga ako. Ang sarap talaga kapag nakakain natin yung gusto natin, no? Hindi man ganun yung pinakalasa. Pero alam mo yon, masatisfy ka lang, ang saya mo na. At eto nga, nagkakamay na ako dito. Ang sarap din kasi kapag nagkakamay. Parang feel ko lang talaga na nasa Pilipinas lang ako. At eto nga si Bunso, akala ko tapos na siya. Umupo siya dun sa pwesto ko noong natapos na ako. At kinain niya nga yung soup ko na miso shiro. Ewan ko ba dito sa batang to? Meron naman siya pero gusto niya yung sa akin. Your arms are wet? Your hands are wet, oh? What did you do? Wash ng hands. Basa. Wash hands eh. At eto nga, papasok na nga pala si daddy neto. Simula nung pumasok yung bagong taon, nalipat na nga pala si daddy sa panggabi. Hirap nga lang kapag panggabi dahil kapag winter, sobrang lamig. Lalo na, magbabike lang si daddy neto. At eto nga habang hinihintay namin mapuno yung bathtub o yung ofuro, uminom muna ako ng Glutalipo. Kasi pakiramdam ko, lalo na kapag kumain ako ng malangis, nilalabas niya yung toxic ng katawan ko. O kaya naman, maparami yung kain ko. Di bale, gabi ko siya iniinom para kinabukasan, ayun na! At nung napuno na nga yung tubig sa bathtub, naligo na nga pala kaming 3. Sumasabay na rin ako sa kanila para mapabilis yung gawain ko. At nung natapos na nga kaming maligo, eto nga, binubloweran ko si ate. Si Bunso nga pala ang inuuna ko bago si ate kasi madali lang siyang bloweran, hindi ko na nakunan.
At para makita nyo siya, ilagay na lang natin sa ibang angle. At ayun nga, sabi nga, be satisfied kung anong meron ka ngayon. At ang pinaka-importante, wag natin tatanggalin sa puso natin ang magpasalamat lagi sa Diyos. Kung ang iba, nakikita mong binibless sila, be happy for them. Basta gawin mo lang kung ano yung tamang diskarte at tamang desisyon na hindi mo pagsisisihan at isipin ang mga pangarap mo na gusto mong maabot at balang araw makakamit mo rin ang ninanais mo. At paalala lang ha, kapag naging successful ka, huwag na huwag kang makakalimot sa taas at magpasalamat sa Kanya. Yun lang po, salamat!